sa mga nagfa-fasting dyan. Okay lang ang fasting. Start kayo sa 12 hours. Doon sa mga natatakot, yung iba nagtatanong, Doc, anong pinaka-the best fasting? Stick to low carb, fasting will follow. Unahin yung mag-low carb. Pag nag-low carb, hindi mo na namamalayan, nakakapag-fasting ka na. Hindi mo na tinitingnan yung oras. No? Sasabihin natin, may 4 hours pa akong pwedeng mag-fasting. Or may 4 hours pa bago maano yung fasting ko. So, pinipilit. Paano kung gutom na? Break your fast when you are hungry. So, eat when hungry, stop when full. Chew your food properly. Huwag nagmamadali. Okay? Mahirap yan. Sumasakitan siya na. Nagkakaroon ng impacho, yung indigestion na tinatawag. So, nguyaing mabuti ang ating mga pagkain. So, it's easy to do fasting when you are into low carb. Pag high carb yan, pwede kayo mag-fasting ngayon pero hindi kayo magiging consistent. May time talagang maghahanap kayo ng mga pagkain. Kung pipilitin nyo, baka mag-blackout kayo. Huwag naman sana. Okay? Eat when hungry, listen to your body. And, syempre, huwag natin kakalimutan, movement. Yan. Exercise. Once adopted kayo sa low carb, kasi pagka nag-start kayo ng low carb, nanghihina, nahihilo. Okay? Huwag muna kayo mag-start ng mga heavy exercise. Hayaan nyo mag-adapt sa katawan nyo yan. After a month or after 2 months, mag-a-adapt sa inyo yan. Kahit sino naman, kahit lumipat kayo sa ibang bansa di ba? Hindi pa kayo adapted sa culture doon. Siguro mga buwan bago kayo mag-adapt doon. So, when you start doing exercises, mga 1 month or 2 months, bigyan nyo muna ng pahinga ang inyong katawan. Kaya natin mag-adapt sa bagong lifestyle and then do exercise resistance. Kasi syempre, naglulus na kayo ng weight, nagsasag na ang mga skin ninyo. So you need to do some lifting exercise or resistance. You can do some yung mga rubber. Basta may resistance, okay yan. Or weights. Kung wala pang weights, mineral water will do. Mga bote. Yan. Mga heavy yan. Alright? So, and do not forget ang sleep. Number 1 cause of insomnia, cell phone. So, turn off your cell phone, turn off your computer, turn off all your mga TV, no? Sleep. Sleep early, wake up early. Okay lang kung alas 3 pa kayo gumising ng madaling araw, basta maaga kayong natutulog. Okay? Ang importante dyan is your sleep, your rest. Kasi it affects your health. Pagka nagpupuyat palagi, pansin nyo, sumasakit ang dibdib, sumasakit ang buong katawan, masakit ang ulo, nagkakaroon ng migraine. So you need to sleep. Doc, paano yan? Graveyard shift ako. Yun lang. Yan ang tinatawag natin, occupational hazard. So make sure mataas ang inyong hazard pay. Sorry, kasi graveyard shift. Pero ang pinaka-importante nyo gagawin yan, if may araw, dun kayo natutulog, make sure na yung kwarto nyo, yung bedroom nyo, are totally dark. So, makapal na curtain, pati yung mga uwang doon sa mga pintuan ninyo, dapat hindi nakikita yung liwanag. So, mararamdaman ng katawan nyo na, madilim. So, makakatulog din kayo. So, yun lang yung pinaka-importanting gagawin nyo pagka-graveyard shift. No? Basta tandaan niyo yung mga nag-graveyard shift, laging kape ng kape. 3-in-1 naman. No? Black, no creamer, no sugar. Lalo sa mga may diabetes dyan. Okay? Talagang hindi nyo makakontrol yan pagka may sugar ang inyong mga pagkain. Okay. Eto, ang yung ng mga iba nagkakamali sila. Uy, si Mare, gumanda ang katawan. Nawala yung mga gamot. Ano kayong ginawa? O di, syempre, chismisan na. Mare, etong ginawa ko. Gawin mo. Naggayahan na sila. Yung iba, pwedeng mag-improve. Yung iba, hindi. Bakit ganun? Ginawa ko naman yung ginawa mo. Ba't hindi ako nag-improve?
Siyempre, iba ang katawan mo, iba ang katawan niya. You need to seek consultation. Bakit? Saan tayo nagkamali? May i-correct yan. Marami din ako mga patient na sinasabi nilang ginawa nila ang strict low carb and yet may mga discomfort. Nung kinorek ko na, nung nagpa-monitor, no, sa coaching, aba, yung alam niyang strict low carb, hindi pala. Yung alam niyang pwede, out pala. Kaya nagugulat siya. Out pala yun? Out pala yun? Yes po. So, nung na-correct yung mga alam niyang tama na correct na namin, unti-unti nawala yung mga discomfort niya. Nag-improve ang health, nabawasan ng gamot, and then thankful siya because for 3 years na naglo-low carb, akala niya tama na ang ginagawa, pero yung mga symptoms, meron pa rin. May mga nararamdaman pa siya. So, you need to seek consultation first para mas maano. Although, marami po ako mga patient na talagang by just watching my video, nag-improve ang kanilang health. Nag-lose sila ng weight, no? So, be consistent lang. Alam ko, mahirap siya. May mga patient ako, lalo na mga CKD, no? Pag dumating sa akin, in-explain ko itong mga gagawin, sumisimangot. Imagine mo, tatanggalin mo ng tinapay, ng pansit, favorite. Diabetic siya, no? So, sisimangot talaga. Lalo na sa mga tatay, nanay. Diba? Pero wag ka, pagbalik nila sa akin after 2 months, pagbalik, nakangiti. So, bakit nakangiti? Mas lumakas siya, nag-improve ang kanilang laboratory, nawala yung mga manas. When you do low carb, yung mga manas na yan nawawala. Basta tama yung gagawin niyo. You need to be, seek consultation first. Dun sa may alam sa low carb. Okay? And i-guide naman nila kayo. I-guide ko kayo. Mahirap siya, pero once na nagawa ninyo, dumadali. Gumaganda na. No? So, improve lang natin. Kaya, ano ba yung mga mahirap niyong i-let go? Okay? Mga sweets, rice, dessert, marami dyan, mahirap i-let go. But when you do low carb, walang forever. Natatanggal natin ang cravings. You can do OMAD, TMAD, no? You can do fasting 3 days, 7 days. You just need to listen to your body. Kung nakikinig kayo sa katawan ninyo, walang disgrasyang mangyayari. Okay? So, pag may naramdaman kayo, baka kailangan ko ng uminom ng electrolytes. So, pag uminom ng electrolytes na wala, you are dehydrated. Okay? Pag hindi pa rin nawawala, baka gutom na yan. So, if you are doing fasting na, listen to your body. Hindi lang sa tiyan ang gutom. Okay? Tandaan, body. Tandaan ninyo yan. Okay? So, nakaka-proud if you are improving in your health. Proud na proud ako. When you do this at nag-improve ang health, imagine mo, pag nag-improve ang health, dapat nababawasan ang medication. Pag nabawasan ang medication, mababawasan na ang ating gastusin. Nakakapag-ipon na tayo. So, saan nyo gagamitin ang naipon ninyo? Sa mga mahalagang bagay. Pag-aaral, no? Sa inyong mga gustong bilhin. Basta mahalaga is health pa rin. Kaya nga, health is wealth. Okay? Kayo po ang gagawa niya. Be the best version of yourself. Yan lang yun. Kung paano natin minamahal buong pamilya natin, dapat mahalin din natin ang ating mga sarili. Paano? Being healthy. Okay? So, improve lang. Be consistent. Okay? So, now, sasagot tayo ng mga questions muna. Maraming mga nagtatanong na ito. Ito. Pwede po ba mag-low carb ang nagdadialysis? Of course. So, tandaan niyo sa mga nagdadialysis dyan.
Pag sinabihan kayo, no? Kainin nyo na lahat ng gusto ninyo. Total, nagda-dialysis kayo. Don't do that. Hindi po tama po yan. Narinig ko na yan, palagi ko narinig yan. So, anong gagawin natin? Change what you eat. Bakit kayo nahantong dyan sa pagdadialysis, na damage ng kidney? So, ang importante dyan, pag binago nyo, eating real foods, mag-i-improve din. No? May mga nagdadialysis akong patient, mas maganda ang kulay nila dun sa mga iba. Mas energetic sila. Mas maganda ang laboratory nila. Doon sa mga cancer patient naman na mga naglo-low carb, tuwang-tuwa ang kanilang mga oncologist. Bakit? Mas maganda ang kanilang bone mass density. Bakit kaya? Kasi nagli-lifting yung mga patient ko na mga cancer. Kaya gumaganda ang kanilang bone mass density. Sumasali pa nga sa mga fun run. Kaya, when you do low carb, ina-address niya yung inflammation. When you do fasting, ina-address niya autophagy. Self-healing yan. When you do exercise, it will strengthen your body. Not only your body, your organs, heart, lungs, kidney, liver. Healthy body, doing exercise, cardio, resistance exercise. Okay? Siyempre, huwag niyong kakalimutan ng fluids. Naku po, lahat yata ng mga Pinoy hindi mahilig uminom. Okay? You need to sip your water. Ayan. Ito, natandaan ko. Okay. Okay. So, tandaan po ninyo, no? This is educational only. So, kung mayroon kayong mga health condition, please consult your trusted doctor. And if you're doing the low carb, syempre, seek help sa knowledgeable sa low carb na physician. Okay? Okay. Ano pa? Tingnan natin yung mga questions ninyo. Doc, ako, nag-normal ang BP, congratulations. Nag-normal ang cholesterol, pero di pa rin binaba ng doc ang meds ko. O, di ba? Sige lang. Gusto nyo. Tingnan, kasi usually, no, ang blood pressure, dapat monitoring. Susulat kayo ng journal ng BP ninyo. Pakita nyo yan sa inyong doktor. Pag palaging puro 90/60, 100/70, i-request nyo, Doc, pwede bang magbawas ng dosage? Yan. Request nyo. Ano yan dapat nag-uusap yan. Magtanong kayo sa inyong mga physician na sumasagot naman sila. Unless nagmamadali. Okay? Pagpasensyahan nyo na pagka hindi na sinasagot kasi sobrang or may toxic, no? Kailangan nilang umalis. So, pagpasensyahan nyo na. Okay? Ano pa? Dito sa Hong Kong, naku, marami po akong patients sa ibang bansa. We can do online. Yes, Doc, gumaling ako sa paglo-low carb. Stage 3, yes, may mga patient ako from CKD5 to CKD3B, CKD4 to CKD3A, improve. Ang galing. Namamangha nga ako. Grabe. Okay? Ano pa? Question ninyo yung sa tingin nyo masasagot din ng ibang mga katanungan nila. Okay, good evening sa inyo lahat. Tumaas sugar ko, Docs. Ay, may schedule ka na. Okay. Book 1 month early po sa mga lahat ng mga nakikinig, no? Book 1 month early. Pagpasensya nyo na pagka late sumagot. Sasagutin ko rin. Ako po yung sumasagot dyan sa page na yan. Shout out kay Singer Ayatel. Nako. Singer. Baka singer to Okay. Naka-low carb pero nakapag-cheat. Okay. Bawal ang cheat.
Pero usually, no, once na nakapag-cheat kayo, go back lang, bangon. Nobody's perfect. Okay lang yan. Nakain nyo na eh. Dudumi na lang natin. Nobody's perfect. You just go back, no? Tumayo, gawin ulit. Okay? Huwag naman yung araw-araw. Yung iba kasi, pag-cheat, tuloy-tuloy na. So, bumabalik. Yung iba naman, stress eating daw. Tandaan natin, this is a journey, health journey. Yung iba, inaabot ng 1 taon bago bumalik sa kanilang tamang daan. Okay? Yung iba, isang araw. Yung iba, 1 buwan. Okay lang yan. Ang mahalaga, you still, no, go back. You still need to be consistent. Balik lang tayo. Okay? Thank you sa mga nag-share po. Ayun. Naglo-low carb siya 5 taon na. Wow. Dating pumayat, tumaba. Lahat ng bawal di ko kinakain. Yung sugar ko mataas pa din. Yan yung sinasabi ko. Taon na naglo-low carb. So, how come hindi nag-i-improve ang health? Baka may mga problem pa. Baka naman sa tingin yung low carb siya, hindi naman pala. Seek consultation. Alamin natin kung ano yun. Yung iba, pagka nagpapamonitor, nakikita agad yung mga problem. Okay, huwag kayong matakot pagka naglulus kayo ng weight. Yung iba, sinasabihan kasi, ang pangit-pangit. May sakit ka ba? Pero pagka nagpatingin sa akin, sabi ko, yung tingin ko sa'yo, hindi ka underweight. So, pagka tinignan ko yung BMI or yung goal weight nila, pasok pa. Hindi, nasanay lang kasi yung mga kasamahan ninyo na chubby kayo noon. Tapos nung nag-lose lang kayo ng 5 kilos or 10 kilos, sasabihin na parang may sakit. Wag kayong sasama ang loob. Mga Pinoy, pag sinabihan ang pangit, sama na agad ang loob, ano? So, wag kayong sasama ng loob. Pagka meron kayong narinig na ang payat-payat niyo na or ang pangit na, that is the start na kailangan nyo na magbuhat. Do resistance exercise. Then, consult. Baka kailangan natin ng healthy fats. Ano ba yung mga healthy fats? MCT oil, virgin coconut oil, extra virgin olive oil, or avocado oil. These are healthy fats. Okay? Yan.